Sino na ba sa inyo nasubukang gumamit ng ganitong camping lantern? At sino na rin sa inyo ang nasubukang muntik nang makipagkita kay San Pedro? Sana all. So ito guys ay mabibili lang sa mga bangketa. Tapos alam nyo ba kung gaano kadelikado ang ganitong klaseng rechargeable camping lantern? At ito ay mabibili lang sa mga bangketa sa murang halaga. Okay, ang presyo nito ay 180 pesos. Meron ka ng camping light. Ito guys ay may two-way of charging. So pwede siya sa grid at pwede rin siya sa solar. Buksan natin. Marami ito sa mga sa mga electronic shop, sa mga bangketa, yung mga gilid-gilid, sa mga talipapa, marami yan. Kung minsan nga 100 pesos, 75 pesos meron ka ng ganito. So dito, meron siyang bubble wrap. Ito pa, to protect yung flashlight. Meron siyang USB. Meron siyang AC charging cable. Yan So itong charging cable niya guys ay meron siyang crack. So ito yung unang-unang masisira dito. Yan meron na siyang weak points at meron na siyang crack. Yun Ayan. So dyan na magsisimula ang dilubyo mo. Kung just in case nahawakan mo dyan at nakasaksak, nako, maaga-agang biyahe mo pataas. Dito sa kanyang ibabaw, meron siyang solar panel. Kaya sinabi ko kanina, meron siyang two-way of charging. Ayan, pwede sa solar at sa grid. Ito. So, halos parehas sila yung sinira natin na flashlight na mayroong floodlight. Yan almost the same. Konting-konti lang yung diferensya niya. Tapos, yung una, parang monocrystalline. Tapos, ito naman yun ay may pagka-poly. Tama ba ako? Tapos, nakasealed siya gamit ang epoxy. Tapos, ito yung kanyang charging input para sa grid. Yun nga lang, may tama na yung wire. Okay, mahirap siyang isaksak. Tapos, meron siyang light indicator kapag may grid. Okay, tapos meron siyang hawakan dito na all the way, yan na rin yung kanyang sabitan. Tapos, meron siyang hawakan dito. Tapos, meron siyang switch. Yung kanyang LED. Okay, tapos paano ba to? Hihilain siya pataas pala. Meron na siyang switch na kapag hilain natin para siyang bomba na bubukas. Wow, parang pintuan ng rep na iniihian natin kapag laseng. Ayan, binubuksan natin malamig. Kala natin CR. Ayan Okay. Meron siyang 6 na LED para sa kanyang lantern. Pero sa flashlight, iisa lang. Okay. So, okay rin siya. So, dati kasi, nung una, ang ginagamit nilang battery dito ay lead acid. So, buksan natin siya. Paano ba buksan to? Ayun, meron siyang USB output. Type A. Ayan. So, pwede tayo mag-charge gamit ang output na to sa ating cellphone. So, try natin. Ewan ko kung supported siya na Type C. So, i-try natin sa ating rugged cellphone. Kung kaya niyang i-charge. Sana hindi siya masira. Okay? Try natin. Ayun nag-charge din siya Wow, lupit. Ang lupit. Nag-charge siya Boom. Nag-charge siya. Hindi siya biro, nag-charge din So, sulit din siya guys. Sulit din to item na to. Kahit sabihin natin 180 pesos lang siya. Sa 180 pesos, meron ka ng power bank, lantern, flashlight. Diba? Okay. Yun nga lang, hindi ko alam kung tatagal to. Kasi nga napakalaki ng battery nito Okay. Pero kung pang matagalan, eto na lang guys. Si Thunderbox V2 Metabani. Okay, kasi ito guys ay meron siyang 288 mAh na battery, mAh pala. Tapos, pure sine wave yung output niya. Meron siyang mga interface na pang-charge ng cellphone. Ayan Napakalaking battery, 400 watts yung kanyang output na AC. Tapos, meron siyang cob light.
Then, removable pa. Yan. Pwede mong gamitin na pang flashlight. Okay, pag kinabit mo, automatic siyang magcha-charge. Diba? Pwedeng laptop dito, meron siyang power delivery hanggang 100 watts, tapos quick charge. For more information guys, ilalagay ko sa description box yung full na review ko dito. Tapos yung link ng product na to, ilalagay ko sa description, tapos ilalagay ko rin sa top comment yung aking review at link ng item na to. Si Thunderbox V2 Meta Bunny. Okay, malakas siya guys kasi 400 watts yung kanyang AC, pero kaya niya hanggang 800 watts na pure sine wave. At eto ang malupit dito guys kasi eto pa lang ang power station na 400 watts pero naka-LiPo 4 na siya. Pero yung ibang brand, 500 below, naka-lithium ion lang sila. Pero ito, naka-LFP na siya. At 288 watts hour yung kanyang battery. At eto nga pala yung gagamitin natin na pang charge. Gamitin natin yung AC niya para pang charge dito, pang test. Kasi yung output nito ay pure sine wave, 220. Kasi kung square wave yung gagamitin natin na inverter, masisira yung inverter. Pero dito, safe na safe kasi nga pure sine wave siya. Okay? So, i-on natin yung kanyang AC. Ayun o. Yun ang malupit dito. So, isaksak natin. Meron na siyang tama dito kaya saksak na natin direct. Okay? Yun o. Yan. Okay naman siya. Pero kung square wave yung output nito, tapos ang i-charge natin yung mga ganitong klaseng device, wala siyang transformer, wala siyang SMPS na power supply para i-reduce yung kuryente na 220, masisira yung inverter nito. Pero ito guys ay safe kasi nga pure sine wave. Yun ang pagkakaiba sa mga ordinary. Okay? So ngayon ay patayin muna natin. Yan. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadelikado yung ganitong lantern. Kung sakaling grid yung ginagamit natin at nahawakan natin yung isa dito, kahit yung metal lang na yan, oh. O kaya may nakasaksak sa kanya na kahit na anong device yung ganito. Yan. Kung may nakasaksak na ganyan, tapos nakasaksak siya na nakacharge sa grid, ayan, or dito sa inverter, nako, delikado yan guys. Mababawasan populasyon natin. Guys, pasensya na kung mabunganga ako kasi ine-explain ko po kung ano yung risk. Kung sakasakali na hindi natin sabihin natin yung totoo. Marami kasing mga viewer na gusto ay bakbak kagad ng bakbak, yung hindi nagsasalita. So, sila yung nadidisgrasya. Okay? Yung iba dyan marunong naman kaya lang kasi talaga nandyan lang sila para, alam mo na, ibuksan natin. Paano ba ito buksan? Ah, dito pala. Okay. Nalimutan ko na kung paano. So, yung reflector niya ay made of plastic na pag matagal na, natatanggal yung kanyang kintab. Okay, tapos dito natatanggal ba ito? Parang hindi. Okay, paano tanggalin dito? Ayun, diretso ata. Ayan. Kahit ganito lang siya, mahirap din palang tanggalin, dismantle. Tanggalin natin dito. Yun, tanggal. Then, diretso na siya, oh. Tanggalin natin lahat. Okay. Ano ba to? Much later. So, hinahanap ko dito yung kanyang battery. Kung anong klaseng battery yung nilagay dito. Paano ba ito buksan?
Dito siguro. Ayun, dito nga. Okay, medyo mainit yung kanyang LED na malamang pagtagal malulusaw dito or matatanggal. Okay. So, yan yung kanyang battery guys, oh. Tingnan natin. Yung kanyang output na USB Type A. Ayan, oh. Tapos, meron siyang maliit na board. Yun nga sinabi ko. Tingnan natin kung meron siyang isolation para sa kanyang primary at secondary. Kasi napaka-importante nun kung sakali na mag-charge tayo. Ayun. Wala siyang screw. Meron pala. Hindi ko lang nakita. So, yan, oh. Ito yung battery niya, guys, oh. Akala ko sealed na acid. Pero maganda dito, naka-ano siya, guys, oh. Naka-intact siya, oh. Hindi siya basta-basta matatanggal. Kailangan mong tanggalin yung solar panel muna bago matanggal yung battery. Tapos, yung kanyang AC input. So, ito siya. Mamaya natin i-test kung gaano kadelikado yung kanyang output. Yun, oh. Okay, so ito yung battery niya. Mas maliit kaysa dito. Wala akong idea sa ganitong battery. Wala siyang, no need daw na kailangan na lagyan ng BMS. Okay. Mas maliit siya. So, para sa mga naghahanap ng ganitong klaseng battery, sa mga ganito pala, mahanap. May mga portable drill kasi na ganito yung battery niya. Okay. Sirain na natin. Para may lusot natin lahat-lahat. Eto na siya lahat, guys. Yung kanyang solar panel, yung kanyang battery, yung kanyang USB Type A output, tapos yung kanyang AC charging input, yung kanyang charger, maliit lang na capacitor, tapos yung kanyang lantern, plus yung kanyang flashlight. Yan, o. Tapos yung kanyang micro switch para sa kanyang pag-angat. Iilaw siya ng kusa. Okay. So, gaano ba kadelikado to? So, subukan natin. Tapos, i-test natin dito sa bakal nito. Then, plug in. Sana walang ibang problema. Yan. Nasa 219 volt AC. Tapos, sa kanyang secondary, bawat metal lang, 16 volt or 15 volt AC. Tapos, dito sa metal sa kanyang output, nasa 13 volt AC, 36 volt,
Ayan. Ibig sabihin, yung linya dito sa kanyang output at sa input, connected lang siya. Bali, ang nagre-reduce lang ay yung capacitor. So, napakadelikado niyan. Dito na sa inverter yan o sa ating power station. Paano na kung sa grid? So, subukan natin sa grid. Check natin. 209 volt AC. Tapos, isaksak natin. Huwag niyong gagayahin kasi delikado to guys. Nasa 210, 209. Tapos, check natin sa kanyang output. So, dito mababa. Ayan o. Meron o. Nasa 69 volt AC. Para sa kanyang output dito. Sa metal ng ano. Charging cable. Or dito sa kanyang metal dito sa output niya mismo. Saksakan ng USB Type A. Okay. So, lahat yan ay meron siyang continuity. Papunta sa kanyang switch. Ayan o. Nasa 200 pa oh. Sa kanyang switch. Kaya ingat-ingat. Kasi ang pumapasok dito sa mismong battery, lahat-lahat dito ay primary. Yan oh. Sa kanyang switch. Yan. Tapos yung ibang linya dito sa kanyang battery. So lahat na dito guys. So dito yung nire-read ko lang dito. Ayan oh. Meron siya oh. Ayan. Kahit sabihin natin guys na hindi connected dito sa ground ng kanyang output. Dito, yung metal dito. Kahit hindi connected dyan, hindi na i-ground sa kanyang linya dito. Yung mismong pumasok dito, yun o, yung linya o, sa loob o. Nasa 200 na. AC. Yan o. Yung papasok sa cellphone mo at nahawakan mo siya, yun, madadali ka. Delikado yan guys. Paano kung meron siyang crack dito? Makukuryente ka kahit walang sira yung system, walang sira yung flashlight, makukuryente ka. So ito, babalatan natin tong ano na to, cable na to. Puputulin natin sa dulo niya tapos i-test natin kung gaano kadelikado. So ayan siya guys oh, putol na siya. Okay, Juan Dilasag, paano naman ako makukuryente? Isa lang naman na linya yung mahawakan ko dito. Makukuryente ka guys, sakaling nakachinelas ka, basa yung chinelas mo, mga bata, ganon. Kahit sabihin natin na nakachinelas ka, nakasapatos ka, kung hinawakan ka ng kasama mo sa bahay na nakachinelas or nakapaapaan, delikado, makukuryente kayong dalawa. Okay, eto guys ay warning lang. Hindi ko po sinisiraan ng mga ganitong klaseng brand. Warning lang na mag-ingat tayo sakaling ganito yung ginagamit natin. Ayan. Okay. So, dito yung lumalabas dito ay nasa 4 volt dito. Test natin. 3.2 pala. Pero oras na ito ay nahawakan mo at nakasaksak sa grid sa 220 at nahawakan mo kahit isa lang, makukuryente ka. Okay? Subukan ko may idikit sa lupa itong isa habang tinetest natin yan. So, i-test natin. Yun. So, nagbago yung kanyang polarity. Tingnan natin. AC. Okay. Swerte mo kung yung pumasok ay neutral. Pero kung yung live, patay ka. Yan o. Okay. So ngayon, subukan natin yung papunta sa lupa. Tusok ko sa lupa yung isa, tapos test natin. Ilan lang, nasa 2.3. Baba lang siya ngayon. Baliktarin natin yung saksakan. Just in case na baliktad siya. Check natin. Ayun o, ang lakas o. Solid. Nasa 200 volt AC. Ayan. Yung isang prad, dinidikit ko po sa lupa. So, paano kung yung nahawakan mo or papa ka, nahawakan mo yung bakal or meron siyang open or yung cellphone mo, bakal yung kanyang chassis. Okay, nahawakan mo yung metal niya. So, napakadelikado. Okay, warning lang guys ha.
You know. Baka gawin nyo guys na kapag masira yung ganito nyo, eto yung gagamitin yung pang-charge ng cellphone nyo na isasaksak sa kuryente. Wag na wag nyong gagawin guys kasi napakadelikado nun. So, maliwanag po sana ha, baka maya madisgrasya kayo. Okay? Maganda siya, kaya lang dapat malaman natin yung tamang precaution. Sana wag na silang naglagay ng ganito kasi baka maya sinaksak sa kuryente kasi sira yung ganito nila. Tapos, dun nag-charge. Madadali ka dyan, boy. Ingat-ingat. Okay?